Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rosalian Alarte, isang 4th-year Business Administration student. Naghanda ako ng mga katanungan patungkol sa Logistic Management. Mga kapanayan natin ngayon, si Sir Von Lucky Anthony M. Villamor, ang may-ari ng Le Farm Chain Integrated Farm. So, good morning po, sir. Aking unang mga tanong po ay tungkol po sa negosyo. Ang una, anong pangunahing layunin ng iyong negosyo? Ang paunahing layunin ng negosyo ko, siyempre, kumita at gawing passive income para sa sarili ko. Pangalawa naman po, paano mo napili ang industriya ng iyong pinasok? Nag-invest kasi ako sa in-laws ko. Na-experience sila sa agri-racing and poultry, kaya yun na rin yung naisipan ko na doon na rin ako naisip na mag-invest kasi hindi na mahirap para sa akin simula. Sunod naman po, ano ang mga pangunahing produkto o serbisyo na inaalok ng iyong negosyo? So, ang sinabi ko, nag-invest ako sa agri-racing and poultry. So, ang pinaka-goal ko talaga dito, mag-produce ng piglets kasi meron akong market. And then, yung egg production. Yun yung mga target market. Paano mo po natukoy ang iyong target na merkado? Unang-una, yung father ko ay magtatayo ng piggery. So, kaya mas more on piglets production than fattening. Pero yung father-in-law ko naman, meron meat shop and may fattening. So, sila yung mga market ko, primarily market ko. And then sa egg production naman, may mga kliyente ako, groceries mostly. Kaya sila rin yung mga magiging market ko. And as of now, meron kami mga existing market na rin para sa egg production. Lima naman po, ano ang mga hamon ang iyong naranasan sa pagsisimula ng negosyo? Noong una, nagsimula ako sa agri-racing or piglets production, ASF at time. So, mahirap yung logistics ng mga kinuha kong materials, yung mga iniinto. Kasi mga hybrid ko sa mga kinuha ko. So, iba't ibang farm yung pinagaling. Yun yung una kong hamon doon. Pangalawa, yung una namin batch, yung inahin para palakihin at yung inahin, yung unang dapat na magiging piglets namin lahat maging stillbirth or nakunan yung mga inahin. So, malaking lugi para sa amin. Tapos, naubos or gumastos ako ng around 200,000. And then, sa poultry naman, yung mga breeder ko kasi from Czech Republic, nagkaroon naman ng bird flu. Tapos na yung housing na at 2 years yung hinintay ko para dumating yun. Tinagaan ko talaga. Halos masira na yung housing ko. Pero hinintay ko pa rin. Kasi yung gusto ko maging production talaga. Yung brown eggs and artisan eggs, yung iba't ibang kulay. Kaya hindi ako sumuko na hintayin na maliit yung yung ban, yung bird flu, para lang makuha ko yung gusto ko na mga breeder. Sa ngayon, yung pinuproduce namin, mayroon kami green and blue and brown eggs. Ang sunod naman po ng mga katanungan ay about naman po sa personal na karanasan. Ang una po, ano ang natudyok sa iyong magsimula ng sariling negosyo? Ayun nga, since masipay by profession, so may day job ako, may work. Gusto ko itong negosyo maging passive income. So, inisip ko na since meron experience yung in-laws ko sa agri-racing, kasi nag-observe sila. Kasi meron sila so, doon talaga ako nag-invest sa agri-racing initially. And then, naisipan ko yung poultry for brown egg production naman. So, yun yung naging motivation ko. Kasi alam ko na mas magiging madali para sa akin mag-negosyo kasi nga yung sa industry na experience na sa pag-negosyo. Since mayroon akong day job, may trabaho tayo,
ako ng ibang tao na katulong para sa pamilya. Naman po, mayroon ka bang mentor o inspirasyon sa iyong negosyo? Paano ka nila tinulungan? Ang father ko, businessman talaga. So, bata pa lang, involved na ako sa mga negosyo nila. Meron kami logistics, hardware, and junk shop before. So, lahat yun naging involved ako, lalo na sa logistics. So, growing up, yun talaga yung gusto kong gawin, maging negosyante. So, kataon lang, luckily, naging CPA tayo. Wala sa pang-asa goal natin, pero yun pa rin yung dinala. And kaya ngayon, bumabalik ako na magnegosyo kasi yun talaga yung pursuit. Yung tatay ko, yun yung ina-idolize ko sa pagnegosyo. So talaga yung naging inspirasyon ko. Hanggang ngayon, siya yung naging mentor ko, yung mentor namin, yung kapatid pagdating sa pagdating. Siya talaga yung simula pa lang nasa negosyo. Naman po, ano ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa iyong negosyo at anong natutunan mo mula dito? Ang pagkakamali ko talaga sa negosyo, unang-una naging impulsive. Marami akong sinubukan actually, hindi lang itong poultry and piggery. Meron din kaming game fowl, turnover ko na sa father ko kasi iba yung expectation ko eh. And then meron kami dating mga goat dito, mga ano rin, mga hybrid din siya. So, na-excite ako pag bumibili ng mga materials, kaso lang hindi pala ganun kadali. Kasi yung hybrid goats ay hindi pa masyado acclimatize sa lugar, kailangan mo talagang pag-aralan bago mo subukan. So, talagang maraming pera ang nilalabas ko na sa sayang kasi dahil nga sa ganun mga sitwasyon na hindi na pag-aaralan, so hindi impulsive tayo. And then, pero ito, na-retain yung, kasi ito talaga na-retain ko, hog-raising pigless production nila. Kaso meron pa rin mga hindi nasa, sila ng ESS, at saka yung poultry. And then naman, siguro yung pagpili ng tamang tao, kasi sumubok ako na magbukas ng meat shop sa Naga. Kasi nga, nasa hog-raising tayo, pati ng production. So, sinubukan ko bukas ng shop sa Naga, and sabi ko nga, meron tayong day job, meron tayong trabaho, nagtiwala ako sa ibang tao. Yun yung isa sa mga pagkakamali ko na tiniwala ko sa kanila, ang pag-manage ng negosyo hanggang naluloko na pala tayo, nalulugi na pala tayo. So yun yung isa. Kaya hinito ko, meron na sana tayo mga market sa Naga ng tulad ng malaking restaurant sa hotel kasi alam mo tao yung katiwalaan natin yun yung negosyo. So pero subok pa rin naman. Sa panahon ng kalamidad, paano ang paghahanda na ginagawa para sa maligtas ang negosyo? Pagdating sa mga bagyo, kalamidad, una syempre, sinisecure natin yung mga breeder natin, yung nest natin, yung inahin natin. Kasi syempre yun yung pinakamalaga. And yung kung meron naman tayong mga piglets, ganun din. Syempre. Ang ginagawa namin, syempre kung ano pwede namin i-cover para hindi sila mabasa ng masyado o maulan o malamigan, ginagawa namin. Pag meron kayong mga piglets, itinatago talaga namin. Kasi prone yan sa sakit kapag sobrang lamig na panahon. Ganun din yung mga chicks binibreed namin. So, yun ang paghahanda namin. Siyempre, sinusigurado namin yung mga bahay, yung housing. Sa una pa lang, ay talagang matibay na. Para pagdating ng kalamidad, hindi naman kagad masira. Sunod naman po, paano natin pinapahalagahan ang kalikasan? Ano ang hakbang na may iaambag ng iyong kumpanya sa usapin na katulad nito? Una-una, kailangan natin sumunod sa sanitation requirements, diba? Yung piggery namin, meron kami mga deposit. Kaya ginawa namin yung piggery and then hindi nangangalat yung waste. At since yun nga, ang goal ko is piggery production, so walang masyadong maintenance ng
waste disposal. Pero kung meron kang naiiwan na mga piglets for fattening o kung meron kang fattening, sigurado namin na palaging malinis yung kulungan at ang kulungan namin dito mayroong isipan ng bigkas para hindi siya mga malas. Yun ang ginagawa namin. Pagdating naman doon sa poultry namin, sa mga breeder namin at sa mga layers namin, naka-elevate sila para yung waste nila bumagsak sa lupa na meron din pa ng bigas. At ganun din sa mga layers namin para hindi sila na patuloy pa rin siyempre yung maintenance at kalinisan ng mga kulungan. Ang sunod naman po mga katanungan ay patungkol po sa mga estratehiya at pamamahala. Ang una pong question, ano ang estratehiya ang iyong ginamit para makilala ang negosyo sa merkado? Sa ngayon, siyempre napakagaling gamitin ng social media para mag-promote ng negosyo. Pero sa akin nga, sabi ko nga, meron akong market na talaga, yung tatay ko, yung talaga yung volume ng production na pupunta sa kanila. Siyempre yung ilo ko, meron naman pit shop, so ganun din. Halos sila talaga yung magiging market ko pagdating sa piglets production. At kung magkulang pa nga yung market, siyempre meron tayong mga kakilala na pwedeng tumulong sa atin sa industry. So yun yung mga nagiging strategy ko, maghanap ng connection, maghanap ng kakilala para matulungan tayo kasi meron tayong nagiging market. Yun naman sa egg production, sabi mo kanina, meron akong mga clients na pwede gawing market. At ngayon, willing sila na kumin yung mga produce ko. So, kausap ko na sila. Yun yung marketing din na ginagawa ko na maghanap din ng kliyente, most especially ng groceries. Kasi sa ito, pwede mo pag-isipan at mga kainan. So, ngayon, meron tayo existing market. Meron tayo yung sangay. Meron tayo yung mga itlog. At naubos yun araw-araw. So, yun pa lang, okay na. Ngayon kasi nag-going pa rin kasi yung production namin ng mga layers. So, yung other market ko, waiting na sila. So, yun yung strategy ko. Kausapin ang mga negosyante, ang kakilala ko, ang mga kliyente ko para meron talagang market. Bago pa lang dumating yung mga produce. Pangalawa naman po, paano mo pinapanatili ang magandang relasyon sa iyong mga kliyente? Siyempre, dapat quality talaga yung ibibigay natin na produkto. Kaya una pa lang invest na ako sa quality breeders, hybrid breeders, mga F1 sa baboy na tinatawag din mga large white na combination, yun yung mga dito soap production. And bumili din tayo ng barako, ng boar, na quality din para naman sa fattening production. Yung may halo siya na white durok, so large white and durok, white durok siya. So yun pa lang sa breeder, quality na. And then quality feeds, okay yung quality feeds and vitamins para yung produce talagang quality pagdating sa customer. So walang reklamo. Kaya nga maganda yung nakukuha natin feedback sa mga naging client natin dati sa fattening kasi within 3 months na dati, usually 4 months lang yung disposal. Within 3 months tayo nila yung disposal 80 kg. So yun yung una pa lang, mag-invest tayo sa quality pagdating sa mga produkto natin. Kahit ano pa yan. Kasi wala naman talaga makakatalo sa quality. Para yung client mo pa yung satisfied. Yun naman sa egg, yun nga, ang sabi ko, diba, hindi siya common. Hindi common, kaya yun naisip ko, hindi common yung eggs ko. Brown egg siya, green tsaka blue, and tsaka meron pa ata nalalabas dark or dapper, dito lang sure kasi nandun pa rin yung production namin. So yun yung sinasabi ko sa kanila. Pero ang presyo, hence pares pa rin ng white eggs. Kahit ganun yung presyo natin, may income pa rin naman. So kailangan lang talaga ng maraming production para tumas yung income. Kasi medyo maliit lang talaga yung kita. Kung marami naman, malaki lang. So, yung quality ng produce mo, yun yung babalik-balikan naman. Saka, sinasabi ko sa breeder ko, quality piglets, yun naman sa mga ko, yun naman sa
poultry ko, iba naman na ino-offer, hindi yung normal na white rice. Pangatlo naman po, ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang mapanatili ang kalidad ng mga produkto o serbisyo? Yun ang katulad ng sinabi ko, nag-invest na talaga tayo una pa lang sa quality breeds. So, hindi natin kailangan palitan yung kumaganda ng mga performance ng mga nauna natin na ginawa. So, yun pa rin yung susundin natin. Yun pa rin magiging pattern. Kukuha pa pagka kailangan ng i-dispose yung mga age sow natin. Kasi ano lang yan, nasa 5 years lang. So, palitan pa rin natin siya ng quality. Hindi tayo kailangan magbago. Para i-produce natin, pareho pa rin. Yun yung mga ginagawa natin. So, yung poultry naman, every 2 years dapat yung pagpalit. So, ganun pa rin dapat. Same breeds pa rin. Kung maganda naman yung mga supplier mo dun pa rin. So, yun, consistency. Naman po, paano ang estratehiya mo sa paglalagay ng presyo o markup sa iyong produkto o serbisyo? Pagdating kasi sa trading, meron tayong market. Pagdating naman dito sa mga livestock, meron yung tawag na farm gate price. So, doon tayo susunod. Kung anong idikta ng merkado, yun ang susundin natin. Pero yung mga dinidikta naman ng merkado ay sigurado naman na may kita tayo doon. Basta marami ang production mo at marami ka rin market mo. Kasi kung maliit lang yung production mo, medyo manipis lang yung kita mo. So yun yung nangyayari. So kung ano yung farm gate price, ano yung dinidikta ng merkado, yun yung susundin natin sa pag-presyo. Hindi tayo lalayo doon. Hindi tayo tataas doon. Hindi tayo bababa. Sunod naman po, paano mo pinapamahalaan ang iyong mga tauhan at ano ang iyong mga pamamahala sa kanila? Tulad ng nabanggit ko, meron tayong ibang trabaho, kaya meron tumutulong sa atin ng investor. So halos yung management sa kanila, ako lang yung more organizing. Siyempre, nag-involve din tayo kasi meron tayong mga know-how din naman. Yung pagdating naman sa tao, katulad sa amin dito sa farm, alam naman natin yung mga sakit na dudot galing sa labas. Yun yung mini-maintain talaga namin. So sabihin namin ang tao namin na kung kailangan mag-disinfect, kailangan malinis palagi para hindi maapektan yung negosyo. Yun lang naman yung namin. Yun lang naman yung usapan namin pagdating sa tao. And syempre sa pagbibigay ng pagkain sa mga ayot natin, sa alaga natin. So, madalas na napag-usapan kung paano gagawin para mapamalaan katulad ng mga tao natin para sa kakaayos natin. Sunod naman pong mga katanungan ay tungkol naman po sa pagsusuri at pagpaunlad. Ang una pong katanungan, paano mo sinusukat ang tagumpay ng iyong negosyo? Siguro masusukat yung tagumpay ang negosyo mo kapag hindi ka na naglalabas ng pera para din sa negosyo. Kumbaga, yun na talaga yung nagpapatakbo ng negosyo. Kung ano pumapasok at tumalabas dun, ay yun na talaga. Kung makita mo naman kung nagdagdagan o nag-i-improve yung negosyo mo, na galing yung pera, galing na rin yung sa negosyo. So, siyempre, yung excess doon, hindi yung personal income. So, yun yung sa tingin ko, nasusukat yung pagiging tagumpay ng isang negosyo na meron talaga siyang sobra o may excess. Lampas ka na sa break-even kumbaga. And yung mga excess na yun, pwede mong gamitin i-improve ang negosyo mo or personal income mo.